Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag na daw with evidence. Ako mga OFW sa Israel, sumisigaw ng saklolo sa gobyerno natin. Pero si BBM, parang yatang walang pakialam. No mandatory repatriation. Wala. Yan ang response ni BBM, kahit ang ating mga OFW dyan sa Israel at Iran ay sumisigaw na ng saklolo, pero parang bingi yata ang gobyerno natin. Parang mas inuna pa nila ang impeachment trial ni VP Sara. Mas busy silang magbigay ng kailang sariling opinion hinggil sa impeachment ni VP Sara, kung bakit ang Kongreso, ganito, ganyan, ang mga senador, pati AI na mga video, doon sila magaling eh. Marami mga spokesperson nagsilabasan ngayon, pero walang spokesperson para sa mga OFW natin sa Israel at Iran na humihingi na ng saklolo mga kabibig. Ito kabibig, saklolo. Marami pang Pilipino mula sa Israel nangalampang nang makauwi sa Pilipinas. Nako, basahin ko ha. Inihayag ng Department of Migrant Workers, DWM, na pumalo na sa mahigit 100 na mga Pinoy ang nagnanais na magkabalik ng Pilipinas mula sa Israel. Kasunod ng tumitinding tensyon sa pagitan ng naturang bansa at Iran. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, pumalo na raw sa 109 overseas Filipino workers ang nagpahayag ng kailang interes para sa repatriation kahit na bago pa raw magsimula ang palitan ng missiles attack at dalawang bansa. Habang nasa 24 na mga Pilipino naman daw ang naunang nangalampang ng tulong para sa agarang paglikas mula sa Israel. Naku, anong aksyon ng gobyerno? 'Di ba? So far, sabi ni Kakdak, 24 have manifested their wish to come home after the attack on Iran. This is a live count. It is increasing every day. So, yun lang ba ang ating maibibigay sa kanila? We keep on updating kung ilan na ang gustong umuwi? Yun lang ba ang magawa ng mga sa DMW? Samantala, hiwalay naman sa bilang ng mga OFW ang kaso na tinatayang 21 na local government officials sa Israel na na-stranded din sa naturang bansa na naghihintay na rin ng tugon sa gobyerno ng Pilipinas upang makauwi. So ano bang gawin ni Bongbong Marcos nito? Pero sabi ni Bongbong Marcos, no mandatory repatriation for Filipinos amid Israel-Iran tensions. So ito kabibig ha, shocking news to. Akala ko ang gagawin ni Bongbong Marcos sa nangyaring Israel-Iran na gulo, it's already a war, agad-agad siyang magpalabas ng memorandum na mga OFW, uwi agad, lahat uwi. Kasi it's all about life. We're talking about life. But para yatang busy ang ating gobyerno sa impeachment trial ni VP Sara. Busy silang maghanap ng additional dagdag na pwedeng ikaso pa kay VP Sara. Eto kabibig ha, manood tayo sa video ni Mr. Riel Toker kung saan binanata niya si BBMI. Manood tayo mga kabibig ha. Talagang sino bang hindi mawiwindang sa statement ni BBM? Mga kababayan nating OFW sa panahon ngayon. Panoorin natin itong interview kay Mr. President. Sir, raise to alert level 3 or 4? To? Alert level 3 or 4, mandatory repatriation? No, not yet. We generally leave it to each individual, each family to decide. So bahala na ang mga OFW, kayo na bahalang magdesisyon. Kayo na bahala sa pamilya na magdesisyon kung uuwi ba kayo or hindi. Sir, level 3 or 4, so kailangan na ba ng immediate repatriation? No. Bahala na ang kanilang pamilya, sila na magdesisyon kung uuwi ba sila or hindi. Uy, ano ba naman yan? Themselves, whether or not they feel safe or whether or not they would like to be back. Sir, the expected impact? Wala. Wala. Sa mga kababayan nating naiipit ngayon sa gera, tiis-tiis lang muna. No? Grabe. Nasa sa inyo na po daw kung gusto nyong bumalik sa Pilipinas or hindi. Gagi. Wala
Walang Walang plano. plano ang gobyerno sa nangyayari ngayong gera Wala talaga. at naiipit pa naman yung mga kababayan natin. Wala ubos na Kasi tama naman, babadgetan pa. Correct. Kung ire-rescue lahat ng mga OFW, let's say sa Israel or sa Iran, gagastusin pa ng gobyerno. Wala talagang pakialam sa mga OFW no? Iba talaga sa panahon ni Tatay Digong. Kasi Correct. pag si Tatay Digong nakikita niyang nalalagay sa alanganin ng mga OFW natin, di ba? To the rescue agad siya. Correct. Tapos siya na ang bahala pag-uwi nila sa Pilipinas, binibigyan ng pangkabuhayan. Ngayon, TS mo. TS Wala talaga. Wala Sabi ni Mr. President, kayo na daw muna bahala mga kababayan nating My goodness, OFW. grabe. Kayo na muna mag-decide kung uuwi kayo o hindi. Grabe, no? It's all about life. Tapos sabihan mo lang ang mga OFW na may malaking kontribusyon sa ekonomiya ng bansa na kayo na ang bahala magdesisyon. Kung gusto niyo mong umuwi, kung feeling nyo umuwi sa Pilipinas safe dito, umuwi kayo. Kung feeling nyo safe pa rin kayo sa Iran or sa Israel, wag mo na kayong umuwi. Parang ganon. As in, na-shock ako kabibig. Ganito pala yung Nako, pag bit-bit kay PRRD, bilis puntang Netherlands. Di pa na nga 24 hours. Pero ngayon, nangangailangan ng tulong, humihingi ng saklolo, sumisigaw ng saklolo ang mga OFW, hindi kayang mabigyan ng atensyon ni BBM. Hindi daw kasi ibinoto ng mga OFW ang manok na yan sa Senado, kaya wala siyang pakialam. Huwag naman pong ganun, ha? Wala talagang kwenta yan. Walang malasakit yan sa mga Pilipino. Iba kasi yung nahalal sa pwesto na ang pag-iisip ay para sa ikauunlad ng bayan, kaligtasan ng mga mamamayan. Kumpara sa nahalal sa pwesto para sa pansarili lamang yan, ang pinakamahirap sa panahon natin ngayon, some of the OFWs are affected on war on Israel and Iran, but they don't make any move on how to save them. Let them stay home safely daw. Reality. Papaano tutulungan ang mga OFW? Puro ka lang pambubudol sa mga sinasabi mo. Pero gawa, zero kabangag. Sabi ni Arnold Faeldonea. Wala kang ginawa kundi protektahan ang mga narco-politicians at iba pa. Ang OFW, binaliwala mo. Either gumanti ito sa mga OFW kasi hindi binoto ang alyansa or wala talagang budget ang gobyerno natin. Grabe naman, oy. 'Di ba? Nakakaawa ang ating mga OFW. 'Di ba mga kabibig na parang dinedma na lang ang mga OFW natin. Sabihin nila nga, kung feeling safe ka sa Pilipinas, umuwi ka. Pero kung feeling safe ka pa din dyan, ay huwag ka lang munang umuwi. Dyan ka lang muna. So, kahit salpo ka na dyan, dapat maging safe ka lang. Grabe, no? Parang, nakakaawa ang ating mga OFW, mga kabibig. Yan ba ang gusto ni Bongbong Marcos para sa ating mga OFW na humihingi na ng saklolo 100 plus na everyday? Tumataas, mga kabibig, tumataas ang number ng mga OFW sa Israel at Iran ang humihingi ng saklolo at gusto nilang umuwi. Pero si BBM, no repatriation. No mandatory repatriation talaga. Grabe, parang ang sakit, 'di ba? Parang, hey, ano ba? Ito lang ba ang pwede mong magawa, Bongbong Marcos, ang sumagot ng no? Hindi mo ba talaga pinag-iisipan yan? Talagang, plano mo talagang hindi tulungan ang mga OFW? Grabe, no? Parang na-shock ako sa kanyang statement. Knowing ang mga OFW ay talagang may malaking contribution sa Pilipinas. Oo po. Diba? The modern heroes. Tapos ito lang isasagot ni BBM. Sasabihin niya na kung safe sila doon, doon muna sila. Kung feeling nila hindi sila safe doon, umuwi sila sa Pilipinas. Parang ganun lang, kabibig. Ay nako. Ano ang iyong reaction dito? Okay lang ba sa inyong kabibig na ganito lang? Okay lang yan, kabibig. Kasi ang mga Pilipino naman is matiisin. Huwag naman po ganun. Huwag naman pong ganun. Diba? Dahil matiisin ang mga Pilipino, so yan na lang ang
Reply ni BBM, kasi matiisin ang mga Pilipino. Huwag naman pong ganyan. Mga OFW to, malayo sa pamilya. And I'm sure, ang mga pamilya doon sa Pilipinas, nag-aalala na rin. Diba? Kasi walang pakialam si BBM, mga kabibig. So ano ang iyong komento, mga kabibig, hinggil dito sa reaksyon ni Pangulong Bongbong Marcos na no mandatory repatriation? Diba? Sabi nga niya no, not yet. We generally leave it to each individual or each family to decide for themselves whether or not they feel safe or whether or not they would like to be evacuated. Hindi, presidente ka So kung anong sasabihin mo, kung ikaw iniisip mo ang kapakanan ng kapwa Pilipino sa Israel at Iran, ikaw na mag-decide para sa kanila. Bahala, mag-decide ka, mandatory repatriation. Naka-decide na ako lahat uuwi. Pero may ilang Pilipino ayaw, hindi mo na kasalanan yan. 'Di ba? Pero ikaw, grabe. Ay, nako. So, yun kabibig. Yun ang, so far, 100 Filipinos are requesting for immediate repatriation. So, may sigaw ng saklolo, mga kabibig. So, ewan ko kung hanggang kailan si BBM magbingi-bingihan, hanggang kailan siya will stand on his ground na no mandatory repatriation. Pero tumataas na ang bilang ng mga OFW na humihingi ng saklolo at gusto nang umuwi sa Pilipinas because, safe sa Pilipinas. Oo. So yun lang po mga kabibig ang ating latest lebak-lebak for today. Nakakadismaya itong sagot ni BBM. Itong klaseng pamamahala ni BBM, lalo na sa ating mga kapwa Filipino OFW ko dyan. So, we will be praying sa inyong lahat dyan sa Israel at Iran, na mga OFW natin, na sana safe kayo, na sana makauwi kayo na safe dito sa Pilipinas. Yun lang po kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.